This program or this content is sponsored by our member from our cooperative, RC and CM Verbal Products po. Ayan. And syempre, Decena Online Shop. Ayan. I am Dr. Isarieta Villacuesta from the Philippines. Before, I was suffering from urinary tract infection, and I was really looking for a cure of it because it keeps on coming and coming back despite of the medicines that I took. When the Avail FC Sanitary Pad was introduced to me and I used it, in just a matter of 2 weeks, maximum of 2 weeks. Actually, in 1 week, it has already an effect. So in maximum 2 weeks, I was totally cured. Sana po patronize natin yung products ng ating mga members para po makatulong po tayo sa kanila. Po, yung atin pong member na to ay nagbebenta siya ng mga sanitary pads para po sa mga ating mga kasamahan, mga kababaihan. Kasi 'di ba mahalaga po ngayon na madami po kasing mga products na minsan nakakasama sa ating mga kababaihan. Kaya sana po i-patronize natin or i-ano natin, tawag dito, bumili po tayo no, yung sanitary pad from Avail. Actually ito po ay from sa isang membro natin. Okay? Sponsored by sponsor po by RC and CM Herbal Products. And meron din po siyang Decena Shop online. Decena online shop. Okay. Good afternoon ulit, Ma'am Sally. Kamusta? Good afternoon po. Oo. At least meron na naman tayong nandito na naman tayo for us mabigyan po yung ating mga member ng another content sa araw na to, no? Dahil maganda po na patuloy po yung mga information, yung mga some educational content kagaya nito para mas matuto po yung ating mga members at yung mga tao kung ano ba yung co-op, ano ba yung mga dapat matutunan sa pagninegosyo. Okay. Thank you, ma'am. Okay po. Kamusta ka naman, ma'am? Kamusta ang araw mo? Okay naman, sir. God is good and ayos naman yung araw natin, ano? Kayo, sir, kamusta? Mukhang madaming pasok ng business, ano lang, ngayon lang bumabawi. Ngayon lang bumabawi. Kasi alam mo naman negosyo, may ups and down, may mga slack, may mga peak season. Totoo naman, sir. Minsan talaga kailangan mong i-adjust yung time mo sa dami ng orders. Minsan naman pitix-pitix. Tama. Kumbaga sa isang restaurant, pag morning medyo madami, pag tanghali medyo madami, pagdating ng 2:00 tulog. Tulog yung mo. Kung may pumasok man sa dalawa, parang ganun lang. Hindi araw-araw Pasko. Okay. Okay. Ma'am Sally, di ba, ito maganda na naman ulit yung topic natin. This is a second content about, actually pangatlo na sa biniprovide natin na content sa mga members and non-members or mga viewers natin na nakikinig sa ating channel, Angat Pinoy Online Service Cooperative, no? Kasi last time, natandaan mo ba yung ating na-discuss last time, ma'am? Dalawa na, sir, yun, di ba? Yung nasusundan, sir, nito is about shared capital. Tama yes, po ba? ma'am. Share capital and savings. And savings. Yung nauna, about cooperative. About cooperatives. Yes, ano yun. Kooperatiba? Saan siya nagsimula? Ano yung itutulong ng kooperatiba sa mga tao? Okay. So yung pangatlo, sir, natin is about? Ang ngayon ang i-discuss naman natin is about patronage refund
and dividend. Ayan, gusto ng mga tao yan. Yan. Basta pagkakakitaan, di ba? Basta pasok nung okay yan. Maganda, maganda Oo. pag-usapan bagay mga ganyan. Mm-mm. Mga refund, dividends, yan. Mm. Okay. Kasi pag sabi mong dividend, may kita ka na doon. May kita ka na doon sa mga dividends Oo. yan. Oh, compare yung una nating topic kasi, tiniskas naman natin yung share capital sa savings. Actually, yung dalawang yun, ito yung kumbaga, kung mag-i-invest ka sa share capital at mag-i-invest ka sa savings, meron kang ginansya or meron kang benefit. Ito yon yung patronage fund and savings. Siguro di-discuss natin yung konting interest na rin. Pero at least makikita ng tao pag nag-invest ka sa co-op through share capital and savings, ito yung magiging ano niya, magiging Kumbaga, balik. benepisyo. Yung Balik balik. sa atin ng Yan, tama. Kasi sa lahat ng syempre, pag naglabas ka ng pera, ang inaano mo, paano yung kita mo doon? Paano yung, income sa nilabas mong pera. So, ito na yon. Yes, ma'am. Pero syempre, ang mahalaga, siguro muna discuss muna natin, ma'am. Ano yung bakit ba mas mahalaga? Ano ba yung konsepto? Bakit mas mahalaga or mas maganda mag-invest sa co-op compare sa bank, 'di ba? Kasi pag yung ibang kasing mga tao, yung mga ibang tao kasi medyo ano pa, hindi pa nila alam kung bakit may co-op pa, may bangko naman, 'di ba? Kumbaga, mas gusto ko yung iba naman, mas gusto ko sa bank kasi ganyan, ganyan. Pero hindi nila alam yung mga ibang konsepto, yung pinakamalalim na explanation about sa bank saka sa cooperative. Okay? Siguro simulan na natin, no? Oo. Una-una, ma'am, kasi karamihan sa atin, lalong-lalo na sa Pilipinas, we are patronizer of banks. Tama? Yung commercial banks. Totoo, sir, kasi nakikita. Kumbaga, Mm. nandyan lang. So, kumbaga, papasok lang sila. Yun nga lang, minsan nahaba ng pila. Oo. Kaya kung nabanggit mo ang pila, no? Yun. Ito in my own opinion kasi ma'am, commercial banks kasi is parang this is sort of parang may konti in my own opinion on my own opinion. May konting pagka tawag dito, pagka colonial mentality. May pagkakonte hindi ko sinasabing no. Bakit? Kasi unang-una saka yung concept kasi ng bank kasi is mostly mga korporasyon. Korporasyon na nagtatayo. Lalong-lalo na sa Pilipinas. 'Di ba? Ano ba yung mga kilalang bangko, 'di ba? Mga BDO, BPI, so on and so forth. Pero yun kasi yung in my own opinion sa akin lang, yun yung nakikita ko na parang kasi 'di ba, ang problema rin naman kasi sa atin dito sa Pilipinas, yung mga bangko kasi mas madami ang mga yung talagang yung mga una-una mayayaman, pangalawa, mga hindi talaga tunay na Pilipino na naging Filipino lang, 'di ba? Tama po ba? Yes po, sir. O kumbaga, may mga bangko talaga na Pilipino ang nagtayo ng bangkong 'yon dahil pero hindi pa ganoon kalaki compare sa mga malalaking bangko talaga. No? Ngayon, anong kaibahan ng bangko sa cooperative? Kasi sa bangko kasi, syempre, actually parehas din sila ng co-op eh. Pwede ka mag-saving sa co-op, pwede ka mag-saving sa bangko, pero yun nga, natuto ang mga Pilipino sa bangko. Pero hindi kasi nakikita, isa sa hindi nakikita ng mga tao na na tawag dito, about banks. Pag tayo nag-deposit kasi sa bangko, ano po yan? Mostly, ang pinapautang ng mga bangko kasi is malalaking negosyante. Tama po ba? Totoo yan, sir. Oo. Pero, sir, mayroon pang isa bukod sa bangko, di ba? Ano ma'am? Sige ma'am. Uso pa rin yung uso pa rin yung alkansiya. Oo, uso pa rin. Uso pa yung alkansiya. Minsan, ilang taon na, nandun pa rin yung pera. Ang Opo. masaklap nito, nagbago ng pera. Outdated na yung perang nandun sa alkansiya. Tama po. Ayun, kagaya po no, na sinasabi natin,
ang nagiging problem kasi mas pinapatronize nga ng mga Pilipino yung commercial banks. Pero hindi nila minsan hindi nakikita yung isang aspeto na pag tayo nag-deposit kasi sa bangko, ang napapahiram talaga ng mga bangko is malalaking negosyante, 'di ba? Kumbaga, mga basta malalaking negosyo, it's either corporation or mga medium or large na minsan may mga small entrepreneurs pero yun doon Tira. mostly doon nakakahiram sa mga banks. Pero pagdating yung mga maliliit, mga micro entrepreneur, yung kakalimitan mga small pa, hindi pa sila nakakautang sa bangko, di ba? At ang isang problem din sa bangko, may collateral, di Yes ba? po, kailangan talaga may nakaano Collateral. ka. Tawag dito? Ang tawag, yung pinakang pambangga dun sa inuutang mo. Yes, tama. Ang isa rin din ma'am sa pag nagpautang kasi ang bangko, tawag dito, mababa naman yung interest minsan ng bangko. Pero ang medyo nagiging problem lang is mahigpit din talaga sila sa collection, lalong-lalo na pag may collateral ka. Ilang buwan, hihilahin na yung ano, 'di ba? Hihilahin na yung collateral mo. Kukunin na yung kung ano yung mo, Yes, ma'am. mo Opo. sa kanila. Pero ang ano nga po doon, tapos ang problema lang kasi siyempre, ang nakikita ako personally na medyo hindi nakikita ng mga tao is yun nga, yung mga pera ng bangko, nanggagaling na naman din sa mga taong nagde-deposit. Nanggagaling din sa maliliit na mga depositor. 'Di ba? Mga depositor na minsan 5,000, 10,000, 50,000, which is naiipon lang ng bangko. Pag naipon ng bangko, saka ipapautang. 'Di ba? Ngayon, ano ang kaibahan niya? Ano yung kaibahan niya sa co-op? Sa co-op kasi pag nag-deposit ka sa co-op, dahil ka may-ari ka, kagaya ng diniscuss natin last time, ikaw din yung papahiramin ng co-op. Kumbaga, pera mo 'yon, hiniram mo lang din. Tapos kumikita siya at ibabalik din yung kita sa'yo. Ganun po yung konsepto. Kasi, for example, compare sa bank kasi pag nagpautang ang bangko sa 'pag kumita sila hindi ka naman babahaginan ng dividend, 'di ba? Hindi ka naman bibigyan Okay. ng dividend, 'di ba? Kumbaga sa kanila na yung kita noon. Compare sa kung compare sa co-op kasi pag nag-deposit tayo ng pera sa co-op, pinagsama-sama ni co-op yung mga pera, ipapautang din sa miyembro niya. Tapos pag kumita si co-op, ibabalik pa rin naman sa miyembro through dividend and patronage refund na i-discuss natin ngayon. Yun yung Okay. maganda, sir, na Oo. natin. May paliwanag natin ano talaga yung benefits sa pagiging co-op at doon ka mag-savings. Opo. Um, Kaya kung tutuusin, tapos ang kagandahan pa po nun, the cooperative itself is not profit-oriented. Yan ibig sabihin ng profit-oriented. They are not focusing na kumita. Ang karamihan sa mga co-op is they are focusing kung paano matulungan at paano maserbisyohan yung mga kanilang membro. Syempre kung ano ba yung mga membro ng co-op, hindi naman yan malalaking tao eh. Mga maliliit yan, mga nasa palengke, mga nagtitinda ng karne, nagtitinda ng manok, nagtitinda ng mga saging, gulay, di ba? Which is yung mga taong yun, mga nasa micro or small entrepreneur pa lang. yes, sir, nandun lang sila sa, kumbaga, hindi hindi yung kayang magluwal ng ganong kalaking puhunan. Mm. Tapos Oo. may mga pero in fairness sa bangko kasi meron naman kasing mga credit line, mga credit card na napapautang tayo ng bangko. Pero ang yun nga lang, medyo mahigpit talaga sila. 'Di ba? Ikaw siguro ma'am ikaw ba naka-experience ka kung paano ma-approve ng sa isang credit card, mabilis ba ngayon makakuha ng credit card? Yes, sir. Talagang, kumbaga, bago ka makakuha ng credit card, dapat okay yung okay yung savings mo sa kanila. Mm. Yan, savings mo sa kanila. Pag good standing yung savings mo sa kanila, talagang, o-operan ka pa ng o-operan ng credit card. Ma'am, kuha ka na ng credit card. Ganun yung nila. Pero kung ikaw mag-a-apply ng credit card, napakahirap. Ang dami mong kailangang i-comply ng mga Mm. requirements.
Oo, tama po. Yun. Paano pa pag ikaw ay negosyante na maliit lang, hindi pa gano'n kalaki, 'di ba? Mahihirapan ka talaga na makakuha ng credit facility sa bank. Okay. Compare sa cooperative, no? Pero syempre, ang isang kagandahan nga yung diniscuss natin kanina is yung si Co-op ay nagbibigay ng dividend and patronage fund sa mga membro. Kasi nga which is saan ba nagmumula, 'di ba? Ang unang-una, nagmumula kasi yung dividend and patronage fund sa net surplus. Familiar ka ma'am sa net surplus? Um, hindi, hindi ganun ka, ano, no? Hindi ko kayang ipaliwanag, pero madalas ko rin siyang marinig. Mm. Madalas kong marinig. Siguro, sir, ngayon malalaman ko pinakang explanation ng surplus na yan. Mm. Actually, si net surplus po kasi ang katumbas na term nun sa mga corporation ay tinatawag na net income. Okay? Net income. Pero bakit siya tinawag na net surplus? Tandaan po natin yung konsepto na ang co-op is hindi profit-oriented. Ang co-op is service-oriented. Bakit siya tinawag na net surplus? Ah, tinawag siya net surplus kasi yun lang yung excess na kita mula sa mga gastos ng co-op. Okay? Ang mahalaga po, ang mas pino-focus ng mga dapat ng mga co-op at yaman ng co-op is mapagserbisyuhan yung kanilang membro. Ngayon kung ano man yung sumobra, yun lang yung ibabalik sa mga kamay-ari or Sa mga membro ng co-op. Kaya siya tinawag na net surplus. Kasi pag sinabi mong net income kasi ah yung ano nga, yung concept na you are focusing on profit. Pag net Kaya income. surplus siya. Sa net surplus, hindi siya nakafocus sa profit. Nakafocus lang siya dahil tira. Tira lang siya. Mula sa serbisyo na binigay ng co-op sa membro. Sana po nakukuha natin, ano? Kasi, kasi syempre, ang isang organization like nga banks, dapat puro profit, kailangan may kita tayo. Pero sa co-op, hindi. Ang pinaka talagang konsepto ng net surplus, natulungan ba natin yung membro tapos dapat maibalik natin. Or kung ano may yung kita na sumobra, ibalik din natin sa kanila. Kasi syempre may mga operational expenses ang co-op, 'di ba? May mga operational na mga salary, rent, so on and so forth. Yun din yung gagastusin ni co-op. Yung gross profit, pero Ay, yung nako, matitira doon, ang tawag doon is net surplus. okay, sir. O, kumbaga, sir, yung pinakang kita ni, pinakang kita ni Co-op, imaminus lahat ng mga gastos, kasama ng mga bills, kasama yung mga pampasweldo, kasama yung mga SSS na nung empleyado. Tama ba, sir? Apo. So, yung matitira sa lahat ng yon, yun yung tinatawag nating net surplus. Yes, ma'am. Okay. Pero meron din kasi ma'am, meron din kasi na naaayon din sa batas, yung net surplus idinidistribute 'yon sa mga membro, no? Pero bago natin i-distribute 'yon sa mga membro, may tinatawag tayong allocation. Okay? Ano ibig sabihin ng allocation? Dapat magse-separate ka muna ng percentage mula dun sa net surplus na dapat itabi mo. Hindi mo dapat ipamigay sa membro. Hindi lahat 'yon ibibigay. Para Okay? saan naman, sir, siya? Okay. Ganito po 'yon. For example, kumita ang co-op ng 1,000,000. 1,000,000 ano? Yung buong 1,000,000 hindi siya basta-basta i-distribute. Ano po 'yon? May portion doon na tatanggalin. Best example, no? 10% sa reserve fund. Ano ibig sabihin ng 10% sa reserve fund? Yung 10% ng 1,000,000 ilalagay po siya bilang parang ano ba ibig sabihin ng reserve fund? If ever for example, malugi si co-op, yun ang pambayad. Kaya siya tinatawag na reserve fund. Kumbaga, kaya nga reserve. Kaya kumbaga, syempre, it's a help sa cooperative na parang kung may taon siya na nalugi siya, may reserve fund ka naman. Okay? Doon siya yun ang pambayad doon sa pagkakalugi. Okay? Kaya may tinatawag na reserve fund that
10%. Idinideduct yun lagi sa net surplus. Okay, sir. Pero Okay. ito, taon-taon, dagdag ng dagdag yung reserve fund Yes, natin. ma'am. Opo. Yung reserve fund na yun is dagdag ng dagdag. Pag malaki na reserve fund mo, ibig sabihin, mas malaking co-op mo. Kasi ibig sabihin, kumikita ka tagong taon. Yun ang ibig sabihin nun. Yung another 10% is for education and training fund. Yung tinatawag nating Cooperative Education and Training Fund or CETF. Ibig sabihin, nag-allocate si co-op ng fund mula sa kanyang net surplus para i-allocate for education ng mga miyembro, education ng mga staff, education ng mga officers, and mga board of directors. Kumbaga, kasi meron tayong tinatawag na principle sa cooperative na continuous training education and information. That's the fifth principle of the cooperative. Bakit natin ginagawa 'yon? Kasi nga 'di ba, we are self-governed organization na dapat ang magpapatakbo is member din. Hindi pwedeng kumuha ng chairman na hindi membro, no? Ngayon, kung tayo ay self-governed at hindi rin tayo namimili ng mga magiging officer, no, na dapat mataas ang pinag-aralan, walang ganun. Dapat nakatapos ng nakatapos na nakatapos ng doctorate, nakatapos ng masteral. Hindi naman 'yon nire-required sa co-op. Okay? Ngayon, para po tayo ay matuto magpatakbo ng isang business, yung mga officers natin, tinuturuan natin sila. Binibigyan natin sila ng mga trainings para alam nila kung ano yung gagawin sa pagpapatakbo ng co-op. Okay po? Yes, sir. So Okay. talaga, kumbaga parang ito para din naman sa mga miyembro. Yes, ma'am. Sa members and officers. Kasi syempre, gusto natin na mapalaki yung co-op. Pero pag hindi well-trained yung mga officers, mga members, ay hindi lalaki si co-op, di ba? Pangatlo, yung pangatlong tinatanggal is 5% is 5% or 3% ng optional fund ang tinatawag. Ibig sabihin ng optional fund, nagsusubi din si co-op mula sa surplus niya. Yung optional fund na yon, it's either pwede niyang gamitin para sa ibang gastusin na hindi kasama sa budget ng co-op. For example, ano ibig sabihin? Karaniwan, doon kinukuha yung pambili ng mga sasakyan, pagpapagawa ng building pag naipon. Okay, So, yun yung tinatawag na optional fund. Kumbaga, magsusubi na si co-op kasi meron tayong plano na magpatayo ng building. Saan natin kukunin yon? Sa optional fund. pero hindi yung optional fund ay hindi pwedeng gamitin para sa operational. Yes, ma'am. Naka-allocate po yun. Okay, doon. Ngayon po, meron naman siyang tinatawag din na Community Development Fund. Yun yung pang-apat na dinideduct. Minsan 3 or 5% yun. Depende sa bylaws ng co-op. Ano yung Community Development Fund? Nagse-separate din or nag-allocate din si co-op ng fund para sa development ng community. Ibig sabihin, for example, may pera ka na, for example, 200,000 na community development fund, itinutulong yon, for example, medical mission, mga tawag dito, mga ibang activity na makakatulong para mapaayos yung community. For example, yun nga, yung mga scholarship, yun, pwedeng kunin yun doon sa community development fund na para hindi siya ibabawas doon sa net surplus or capitalization ng co-op. Okay? Madaling salita, sir, yung community talagang para yung tulong ng co-op sa nakapalibot sa atin. Tama Yes, ba? ma'am. Opo. Bakit tayo nag-allocate ng community development fund? Kasi meron din tayong 7 principle ng co-op. Yung pang-pitong prinsipyo ng co-op is community concern or concern for community. Opo. Kasi ang ginagawa ng batas na dapat kung ikaw ay nag-ooperate sa gantong area, dapat ay ikaw ay tumutulong or nadidevelop community kung saan ka nag-ooperate. Yon. Okay? Okay, sir. Ngayon, pasok tayo sa dividend and patronage fund.
Okay. Ngayon, syempre, di ba, 30% yun, halos. Tama? Kung 1 million yan, 30% ang nadidak. Okay? 30%, sir, kung 5% yung optional fund at yung Saka, community development yes, fund. 30%. Yeah. O, ang matitira, 70%. Yung 70%, yun yung paghahatian as dividend and patronage fund. Malaki. Oo. Pero, yung 70% at yung 70% na yun, hahatiin pa yun. Sa nahatiin? Sa patronage fund and dividend. Ano ibig sabihin? Yung dividend kasi, pwede kang magkaroon ng dividend. Lahat ng miyembro makakakaroon ng dividend. Lahat ng Depende sa share miyembro. nila. Oo. Nag, ano po? Depende sa share nila. Yes, ma'am. Depende sa share. Pero yung patronage fund, hindi ka magkakaroon ng patronage fund kung hindi ka nagpapatronize ng service and products ng co-op. Okay? Yun. Kaya yung 70% hahatiin pa yon. Ngayon, kung hahatiin yung percentage noon, yun po ay pinapa-approve sa General Assembly. Hindi rin basta-basta din i-distribute. Bago i-distribute yon sa mga membro, dapat ina-approve po yon ng General Assembly. Okay? Kasi magbibigay ng proposal ang board sa General Assembly na ang proposed patronage refund and dividend is 60-40. 40% para sa 40% ng 70% is patronage refund, 60% ng 70% ay dividend. Okay? Yun po yung ibig sabihin nun. Ngayon, ibig sabihin, kung 700,000 yung natira, 60% nun ang i-distribute as dividend sa buong membro. Okay? Yung 40% naman ang ibibigay sa mga membrong nag-patronize lang. Okay. Okay. So, Yun yung ibig sabihin ng patronage fund and dividend. Ngayon, hindi na natin i-discuss kung paano computein kasi mas mahirap i-discuss yun. oo, kung actual na computation to. Oo. Ang mahalaga lang na discuss natin dito, kasi karamihan sa member, ano ba yung patronage fund, ano yung dividend, 'di ba? At least nakita natin dito na ano ba yung difference ng dalawa. At bago tayo mag-distribute, dapat ay may mga gantong idinideduct like reserve fund, education and training fund, community development fund, saka optional fund. Ganun po siya, no? Kaya ito po, mayroon tayong tinatawag din na dividend kung meron tayong kita. Okay? Pero syempre, pag wala tayong kita, wala tayong i-divide. Walang dividend. Kaya ang mahalaga po na kung tayo sa kooperatiba ay magtulong-tulong. Paano tayo Magtulong-tulong. magtutulong-tulong? Mag-patronize tayo ng service ng co-op. Eh. Diba? So, dito, sir, sa dalawa na to, pwedeng parehas yung dalawang member o tatlong member, pwede silang pare-parehas ng number of share. Pero, magkakaiba yung makatatanggap nila sa pamamagitan ng patronage divide. Refund. Tama po ba? Hindi. Ang mangyayari kasi, ma'am, pare-pareha sila ng percentage kasi, oo. Pero magkakaiba sila kasi magkakaiba yung share capital. Hindi, sir. Halimbawa, pare-pareha sila ng share capital. Opo. Okay. Pero, pwede pa rin magkaiba kung makukuha nila. Kasi magkakaiba sila kung paano nila nag-patronize. Tama po ba doon? Yes, ma'am. Kung yung isa nag-share capital lang pero hindi nag-patronize, wala siyang patronage fund. Dividend ang kuha niya. Yung isa naman, sabihin natin, pero konti lang. Yung isa masyadong active na talagang dumidumi. So, yun yung mas malaki. Yeah, syempre kasi pag mas malaki yung ano pa maganda, malaki yung share capital mo, nagpa-patronize ka pa, malaki yung dividend ng patronage fund mo. Pero kung ikaw maliit lang yung share capital mo, hindi ka pa nagpa-patronize ng service and products ng co-op, maliit lang din yung dividend mo, wala ka pang patronage fund. Kaya ang konsepto doon, bakit ginagawa 'yun? Lalong-lalo na sa patronage fund. Yung patronage fund kasi parang sukli. 'Yun yung sinasabi natin na yung last time na video natin, sana napanood Ito yung nyo. rewards. Kumbaga, parang siyang rewards plus. Rewards plus na times 2 times 3 pa. Oo. Ngayon, yung percentage na nun, ma'am, no? Ipinopropose yun
board of directors sa General Assembly para makita ano ba yung percentage ng dividend at ano yung percentage ng share capital. Kasi may tinatawag yung interest on capital. In another term, ang tawag doon is interest on capital. At may tinatawag din siya na interest or patronage fund. Kasi yung dividend is tinatawag yun na interest on capital. Yun ang another term for dividend. Ngayon, yung PR, kasi ICPR ang tawag doon eh. ICPR, interest on capital or patronage fund. Pag may narinig kayo sa co-op, ano yung ICPR nyo? Yun. Ibig sabihin, ano yung dividend and patronage fund nyo? Yan. Okay? Sana natuto po tayo dito, no, na ano yung ibig sabihin nun. Ngayon, syempre, wag po tayong aasa kung nagkaroon ng dividend and patronage fund kung wala tayong kita. Pero, wala ka ring aasa na magkaroon ng patronage fund kung hindi ka nagpapatronize ng product ng co-op. Kaya ang mahalaga po dito sa cooperative, kaya nga tayo ay co-op, is magtulungan. Ibig sabihin, kikita si co-op kung pinapatronize natin yung mga products at services ng co-op. Best example, ma'am, sa Angat Pinoy. Madami tayong mga produkto na nakalagay sa website. Bumili tayo ng mga produkto. Kasi pag hindi tayo bumili ng produkto ng membro, hindi kikita si co-op, hindi kikita si membro. Okay? Ngayon, pag hindi kumita si co-op, huwag tayong aasa. Huwag tayong aasa na may dividend and patronage fund tayo. Kumbaga, in a holistic way, ang tinatawag doon, support Filipino product. Totoo naman, sir. Kasi Oo. supportahan natin yung mga product natin, no? Yes. Yung sarili nating produkto, suportahan natin. Kasi pag hindi natin sinuportahan yung sarili nating produkto, wala tayong kikitain sa co-op. Okay? Kaya yun, yung sinasabi natin last video na or last time na sinasabi natin na dapat buyer ka or buyer member ka, may dividend and patronage fund ka kasi may share capital ka. Ngayon, syempre, kung 100 pesos lang ang share capital mo, 100, maliit lang din yung dividend and patronage fund mo. Pero kailangan mo ning dagdagan kung gusto mo. Okay po? Ito po, yung discussion na po ito para mas maunawaan ng mga membro, ano ba yung ginansya niya pag naglagay siya ng saping puhunan or share capital. Kasi yun ang pagbabasihan ng dividend and patronage fund. Ayun. So, napakalinaw nung natin, no? Yung na yan, ang tawag dito? Paano kikita yung yung co-op member o kamay-ari sa gantong natin, no? Yun, sir. Ngayon po, para tayo mag-close dun sa ating discussion today, ang mahalaga lang po is unang-una, tandaan po natin, pag tayo ay nag-invest sa co-op through share capital, ang kikitain mo or ginansya mo is dividend patronage fund. Pag tayo naman ang nag-saving sa co-op, interest on savings. Okay? Yun po yung mga kikitain ng miyembro pag tayo ay sumali sa kooperatiba. Okay? Sana po nakuha niyo yung buong konsepto para mas naunawaan natin at mas makuha natin yung mga information na bakit ako sumali sa co-op. Ano ba yung dahilan? Diba? Ay, sir. Pero sir, nabanggit mo din yung savings. Ilang percent ba yung yung possible na interest per year? Hindi, ma'am. Sa savings kasi, ano yung kaibahan ng interest on savings saka interest on capital? Kasi sa savings, kailangan talaga yun, standard yun. Kumita si co-op o hindi, bibigyan ka ng interest. Yes po. Pero ilang percent yun? For example, sa atin, ang savings natin is 2.5%. Malaki. Ang time deposit natin nasa 3, mga ganun po. May ibang cooperative na ang interest on savings nila 3%, 2%, 1%. Depende sa co-op, ma'am. Kasi sila po ang nagdi-decide kung ano yung interest rate na ibibigay nila sa member nila. Pero sa atin po, ang interest rate natin, kung hindi ako nagkakamali, at 2.5%. 2.5% ang interest ng savings. Annually ha, hindi po year, hindi monthly ha. 2%, 2.5%
annually. Ayun. Tapos, yun nga, ulitin ko ma'am, ito pa ha, yung dividend and patronage refund, ano po yun? Tax exempted din po yun, ha? Wow. Oo. Kasi Ayun. So, sa iba kasi malinaw. may sa corporation kasi pag kumita ka sa corporation, alam ko yung dividend mo doon may deduction yun na tax. Tax. Tama. O, pero dito po sa co-op dahil tayo ang cooperative ay tax exempt, yung kita mo sa dividend and patronage refund is tax exempted. Wala pong dininidak na tax. Yung Yung buong isa. interest is makukuha mo. Ayan. Okay? Yun. Okay. Opo, sana po nalinawan po ang lahat about patronage and dividend ano para at least mapalalim pa natin yung kaalaman natin sa kooperatiba. Sa susunod na mga topic, magdi-discuss naman tayo ng ibang mga makakatulong naman sa negosyo ng ating mga miyembro. Okay? Yun. If ever yung mga nanonood sa atin, may mga katanungan pa dito, at mayroon pang kailangan klaruhin. Tagalog na Tagalog ako, no? Klaruhin talaga. Yan. So, ano nyo lang po, magtanong lang po kayo at mababasa naman po namin yan. Malay nyo, may kasunod pa itong patronage refund and dividend dividend na ano to, no? So, isa sa mga kagandahan talaga ng pagiging kamay-ari ang gantong Yes. kitaan. Yan. Okay. Tama po yung sabi ni Ma'am Sally, no? Pag may mga comment, suggestion, you are free to comment us dito sa ating YouTube channel. Syempre, ang mahalaga po doon is bukod sa mag-comment, like, share, and subscribe. Tama ba, Ma'am? Like, Yun. share, and subscribe para ma-motivate po kayo sa lahat ng mga videos, content na ibibigay namin sa aming kooperatiba. Okay? Ayun. Ah, ito po, last word, sana po yung ating pong ginagawang mga content, mga information na binibigay namin sa inyo ay makatulong po para mas mapalalim pa natin yung pagiging membro natin, hindi lang ng Angat Pinoy, kundi mapalalim pa natin ang pagiging membro ng isang cooperative at pagiging kamay-ari ng isang kooperatiba. Maraming salamat po sa inyong lahat.